Hello guys, good morning. Hello mga guys, good morning. Good morning guys. Good morning Philippines. Good morning Asia. Tapos magandang gabi sa mga nasa US. And then sa Europe. Hello to every one of you guys. Good morning here. Good evening to where you are. And good afternoon to those who are afternoon in their place. By the way, I just did this video for the kwentong the Jollibee bag story. Ako meron akong kwento. The suman story. Kasi mag-aalmusal tayo guys. Merong suman na kamuting kahoy. Tapos may kape. Alam mo, minsan ilang araw ko nang nakikita palagi sa newsfeed yung kwento ng yung, ewan ko kung familiar kayo dun sa the Jollibee bag story. Yung babaeng kakapanganak lang. In the other side of the story, minsan meron taong nasasaktan kasi siyempre yung asawa niya yung nandun. Without knowing kung ano yung pinagmulan, ganyan. Isang side lang ng story yung naririnig natin o nabasa natin. And yet, hindi naman natin alam kung talagang truth yun or ano lang, eme-eme lang para mag-viral lang yung story, di ba? Sa mundo kasi ng social media, parang hindi mo na alam kung alin yung totoo at hindi. Pero, in all reality, meron talagang mga ganon na nangyayari na may ganong asawa talaga. And yet, ako minsan nakaranas ako ng ganon. Pero hindi ko siya dinrag into bad kasi inisip ko, kapag inilabas ko o kaya pinakita ko, mas malala pa nga doon yung mga nararanasan ko. Pero iniisip ko palagi, kapag nailabas ko, kawawa naman. Alam mo yung parang pinapahiya mo ganon. Pero hindi ko siya nakalimutan. Hindi ko nakalimutan lahat ng napagdaanan ko tungkol sa mga heartaches na ganon. Ginagawa ko siyang motivation hanggang ngayon. Minomotivate ko yung sarili ko dun sa mga narinig ko, sa mga hindi magandang naranasan. Ginagawa ko siyang motivation. Hindi para gantihan ko, kung hindi para maging better version ako ng sarili ko. Kasi sa lahat ng desisyon na gagawin mo sa buhay, you have to be witty on what you are doing. Kasi siya guys, hindi pwedeng sa isang desisyon na ginagawa mo, hindi pwedeng naging masaya ka lang. Masaya ka lang kasi ginawa mo. Marami doon pinagsisihan mo. Lalo at more kung meron kang masaktan. Yung sa Jollibee bag story kasi, parang feeling ko, pag binasa mo, ang selfish nung lalaki, ang heartless nung lalaki. Pero, kapag inisip mo din ng mabuti, yung side lang nung wife niya yung narinig mo. Though kasi, babae ako, nanganak din ako, mag-isa ko nga lang sa nung nanganganak ako sa operating room. Alam mo yung ganon. Hindi asawa ko yung nagpirma ng waiver ko. Hindi asawa ko yung unang nakita ko nung dinilat ko yung mata ko from the operating room, ganon. Pero hindi naman siya naging sa akin, big deal. Kasi katulad ng sinabi ko, hindi ako selfish na tao. Nung time kasi na yon, meron akong Andrew na mas pinipili kong bantayan ng asawa ko kaysa bantayan kami ng anak ko. Dahil kaya ko yung sarili ko. Alam mo yung ganon. So, hindi kinasama ng loob ko yun. Ginagawa ko siyang inspirasyon sa mga nangyayari sa akin ngayon. So, yun nga.
maraming beses yung nasaktan ka bilang babae, yung ego mo bilang babae as in todo na to the max talaga ng physically nasaktan ka na. Pero hindi ko siya nga dinala sa masama. Nandito pa rin ako, kasama ko pa rin siya. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabing para sa mga anak ko. Kasi antang nito, nag-asawa ako, pinanindigan ko. Nagdesisyon ako mag-isa. Wala namang pwedeng sisihin yun eh. Kasi tayo naman ang pumili ng makakasama natin sa buhay, di ba? Yung mga paalala ng mga magulang natin na kapag ikaw ang nag-asawa, kapag nag-asawa ka, piliin mo ng mabuti kung sino yung makakasama mo kasi habang buhay yan eh. Yun yung hinawakan ko. Hindi man siguro ako, kaya hindi ko siya pinipili na itapon. Kasi ako yung pumili nito, ako yung nagdesisyon. Ibig sabihin, ako yung nakakilala ng taong nakasama ko. So ano man yung kaharapin ko, walang ako ang dapat sisihin, ako ang may kasalanan kasi ako ang may pili. So, related doon sa nakarelate lang ako doon sa Jollibee story kasi may side na naawa ka dun sa babae, side din na naawa ka dun sa lalaki kasi kawawa naman kung totoong story yun. Kawawa naman yung asawa niya, 'di ba? Ganun. Sila pa kaya? Kasi ako maraming beses kung na neglect, alam mo yung neglected ka ba? Pero sa akin kasi walang masama. Walang masamang tinapay sa akin. I can handle everything. Alam mo yung ganun. Hindi ka nag-i-stay para sa mga bata or anything else. It's because desisyon mo yan, panindigan mo. Hindi kasi pwedeng, ako kasi minsan nandun ako sa punto na hindi ako naniniwala madalas na mayroong totoong love. Yung as in love. Kasi ang love para sa akin, choice mo yon na gustuhin o mahalin yung mga masamang side nung nakita mo o nakasama mo. Yung nakasama mo habang buhay, ganun ay. Hindi pwedeng gusto mo lang ang makikita mo. Meron kang makikita na iba na hindi mo gusto kasi hindi mo naman yan kaano-ano eh. Hindi mo naman yan kasamang lumaki. Hindi naman kayo iisa ng magulang. Kaya maaring malaki talaga ang inyong pinagkakaiba. Ganun ay. So ayun. Hindi naman pwedeng nag-asawa ka, nagkaroon kayo ng away, makipaghiwalay ka na. No. You are not the famous. Famous lang gumagawa nun. Hindi naman. Meron ka rin naman choice, di ba? Hindi mo naman pwedeng alisan yung sarili mo ng choice kung palagay mo hindi ka na okay. Kung palagay mo hindi ka na okay dun sa relationship na yon, huwag kang magstay kung yun yung gusto mo. Pero ang iba kasi, ako, I choose to stay. Not because for my kids, but because hindi kasi yan hindi kasi yan bagay na kapag hindi mo ginusto na or napagsawaan mo na or meron kang nakitang hindi na maganda, itatapon mo na. Pwede namang ayusin, ganun. So, wag mong kaugalian na kapag meron kang hindi magandang nakita doon sa partner mo, papahiyain mo or iiwanan mo. Try to fix it kasi nag-promise ka kay Lord na tatanggapin mo lahat ng 'di ba, nung kinasal ka, ganun. Ewan ko lang ha. Sa Katoliko kasi ganun, everything na meron yung magiging asawa mo, dapat ilap mo kasi asawa mo yan, ganun. So, doon sa mga nagbabash, doon sa lalaki, doon sa may the Jollibee bag story, huwag tayong magbas according lang sa nabasa natin na side ng wife niya. Meron at merong dahilan yan. Maybe he's tired from work, ganyan. Maybe he's gutom lang, ganyan, kaya galit. Or maybe hindi niya alam na pwede nang kumain yung asawa niya kasi bagong panganak nga, 'di ba? Gano'n naman 'yun, lalo na pag CS ka. Hindi ka agad pakakainin ng So yung mga nagbabash doon sa the story about the Jollibee bag story, wag naman masyadong below the belt tungkol doon sa asawa kasi kawawa din naman 'yun.
Wag tayong one-sided story lang, ganun. So yun lang guys, napa-react lang ako dun sa nabasa ko kasi ilang araw na siyang dumadaan sa newsfeed ko. Kaya napa-react ako. So sa makakapanood nitong mga ng video na to na nabasa na yung the story about Jollibee bag. Wag masyado tayong harsh kasi maikli lang ang buhay, no? Wag tayong bias. Lagi nating piliing i-balance lahat para hindi tayo ma-discarreel, 'di ba guys? Ganun. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat for watching this video. It's 10 minutes video na. Maraming salamat for watching this. Thank you all for the support and God bless you everyone. Good morning and it is Saturday today. Happy weekend. Bye bye guys.